Magandang araw mga bata! Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang pagsukat ng area gamit ang angkop na unit na siyang paksa sa Mathematics 3, Quarter 4, Week 5. Para sa ating layunin, sa araling ito, inaasahang matutuhan mo ang pagsukat ng area gamit ang angkop na unit. Ngayon, ating tingnan ang isang halimbawa. Bumili sina Rain at Rog ng libro sa mall. Ano ang tamang unit na dapat gamitin sa pagsukat nito at ano kaya ang area ng libro na kanilang binili? Ating alamin. Gamit ang panukat tulad ng ruler at panukalang tape, makikita sa larawan na ang libro ay may 20 sentimetrong lapad at 27 sentimetrong haba. Ating tandaan na gumamit ng angkop na panukat ayon sa hugis o laki ng isang gamit. Halimbawa, ruler para sa maliliit na bagay tulad ng libro, kwaderno at orasan na ginagamitan ng sentimetro sa pagbilang ng sukat. Panukalang tape o measuring tape naman para sa malalaking pagsukat tulad ng sahig sa bahay, hardin, at mga kalsada na ginagamitan ng metro o meter sa pagbilang ng sukat. Makikita sa grid na ang isang maliit na kwadradong parisukat ay may haba na 1 sentimetro at lapad na 1 sentimetro. Katulad ng nakikita nyo sa screen. Para sa isang parisukat lang yan ha. Ang area ng isang maliit na parisukat ay 1 square centimeter. Ang bilang ng lapad ng buong grid na nakikita natin sa screen ay 10 o 10 cm at ang bilang naman ng haba nito ay 10 rin o 10 cm din, kaya kung bibilangin natin lahat ng maliliit na parisukat, ito ay makakabuo ng 100 square centimeters. Ngayon mga bata, upang mas lalo ninyong mapag-aralan ang ating paksa ngayong araw na ito, tayo ay dumako sa isang pagsasanay. Piliin ang pinakaangkop na unit na dapat gamitin sa sumusunod. Isulat ang sentimetrong kwadrado o square centimeter o metrong kwadrado o square meter. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una ay ang kwaderno. Ito ba ay sentimetro kwadrado o metrong kwadrado? Tama, ang tamang sagot ay sentimetrong kwadrado. Ikalawa ay ang sahig ng kwarto. Ito ba ay sentimetrong kwadrado o metrong kwadrado? Mahusay, ito ay metrong kwadrado o square meter. Ikatlo ay ang lagayan ng sapatos. Ito ba ay sentimetrong kwadrado o metrong kwadrado? Magaling, ang tamang sagot ay sentimetrong kwadrado o square centimeter dahil maliit lang naman ito. Ikaapat ay ang libro. Ito ba ay sentimetrong kwadrado o
metrong kwadrado. Mahusay, ito ay sentimetrong kwadrado o square centimeter dahil pwede nating gamitin ang ruler para sukatin kung ano ang sukat nito. Panghuli ay ang hardin. Ito ba'y sentimetrong kwadrado o metrong kwadrado? Magaling, ito ay metrong kwadrado o square meter. Dahil masyadong malawak ito, kaya naman isang panukalang tape ang pwede nating gamitin para masukat ito. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa ngayong araw na ito sa Mathematics 3, ang pagsukat ng area gamit ang angkop na unit. Maraming salamat sa pananood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!